Mga kababayan, may bago naman tayong i-react ngayon. Kasi pumunta na sa Senado si Pastor Kibuloy. Gusto ko lang marinig kung namang magiging litanya ni Risa Hontiveros. Di ba, tagal-tagal na niyang inantay si Pastor Kibuloy. Ano rin natin. Questions and witnesses, do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this Senate inquiry proceedings? Yes. Senator, they have all answered in the affirmative. That's all. Thank you. Thank you, Comsec, at maraming salamat sa lahat ng resource persons. At this, yun po, magpapakita na ng mukha. Pati ang ang pumunta dyan, yung witness, pati yung mga resource person. Diyan na yung lahat pumunta dyan sa Senado. Tapos ang iba diyang mga witness na nagsasalita na. Pakinggan natin yung mga ibang mga witness na nagsasalita. At buong pagkakilanlan sina Yulia Tartova, nakilalang alias Sofia, Edward Ablaza Masayon, nakilalang alias Jackson, at Joar Martinet Olimba, nakilalang alias Jerome. 10 araw na walang tubig at 10 araw na walang pagkain? Yes po, that's true. Paano niyo po na-survive yun? I did not even think I would survive. Opo. Ito yung babae na ito na nagsasalita. Hindi ko naman ito kilala eh. Pero kapag magsasalita, parang hindi mo maramdaman yung mga niya, no? Yung mga sinasabi niya parang scripted. Yung parang may sa kanya, may nagturo. Saan ka ba nakakita ng ng tao na 10 araw hindi ka kumakain? Dapat lupasay ka na sa ganyang sistema eh. So, kung nakasurvive siya, pambihira, dito siya kumakain. Hindi ako naniniwala. Because of course, the place was cold. And then every time in the morning when I took a bath, so parang doon ko na lang nalalasap yung tubig. Kaya I keep taking a bath 3 times a day. Meron ka bang na-witness na iba pang mga pang-aabuso sa iba pang workers? Yes po. Actually, there were workers who were placed in a closed tent. Parang Bartolina. Ang tawag namin doon, Bartolina. Meron pa pala diyang may isa pang witness yun na galing ng, Brazil ba yun? Taga-Brazil ba yun? Mexico. Ako, nagtestimony rin dyan. Kaso lang nakakatawa lang dito eh. Wala silang nakuhang sagot sa mga sa mga resource person, yung si Kibuloy, Pastor Kibuloy, pati yung mga kasamahan nila. Eh, alam naman nila yung kasundo na sa korte na sa korte na nakadulog yung yung kaso nila. Eh, siyempre, gustong-gusto ni gustong-gusto ni Risa Hontiveros na makapunta sa Senado kasi nga dagdag popularity. They were placed in a closed tent. They were misunderstood? Yeah, you misunderstood. He just want to try your... Nag-alias pa nga siya na Rico tapos naka-wig siya. Alias Rico. Oo, Ano po yung mic sa inyo? Magandang hapon po, Madam Chair. Hapon. I invoke my right to remain silent. Tapos, sa diba? Lahat yung mga witness ko, no? Lupit nila. Yan lagi kong ulit-ulit na sinasabi. Bakit nila tutukan na lang yung kagutuman sa Pilipinas? Di ba? Kasi nga kabilat kanan, Senado pati Kongreso, iisa lang yung kanta nila, Singing in One Song, Duterte. lang po ako sumasagot sa lahat ng mga akusasyon sa akin po. Salamat po. Alright, salamat din Mr. Canada. Ms. Ingrid, Canada. Good afternoon, Madam Chair. I'm also invoking my rights to remain silent. Alright, salamat Ms. Canada. Ms. Jacqueline Roy. Thank you for this opportunity, Madam Chair. Still, my answer is the same. I am invoking my rights. Ayan po yung mga kasama niya ni Kibuloy.
Tingnan niyo, wala silang nakuhang sagot. Lagi nilang, I invoke my rights. Oo naman, kasi ang kaso kasi doon nasa korte eh. Ano pang gagawin niyo? Baka gawin pa yung ano eh, gawin pa yung ebidensya na sasabihin niyo. Right to remain silent and the right against self-incrimination. Thank you. All right, salamat, Ms. Roy. Ms. Pauline, Canada. Good afternoon, Madam Chair. And also, Madam Chair, with all due respect, I'm invoking my rights to remain silent and against self-incrimination. Thank you. Diba? Halos lahat din yung ano, yung mga kasama ni Kibuloy. Yung iisa lang sinabi nila eh. Kasi kung tutuusin kasi alam naman kasi ng Senado na lahat kasi ng kaso ni Kibuloy nakasampa na sa korte eh. Ay gusto maging sikat masyado si Ontiveros, kaya ganun nangyayari. All right, salamat din. And Ms. Semanias. Good afternoon, Madam Chair. Also, I invoke my right to remain silent po. All right. So, at least binigyan kayo ng komite ng pagkakataon na magkomento sa alinman sa mga testimonya ng mga victim survivors. So, anyway, so maraming kahit si ano pala, kahit si Pastor Kibuloy, yun din sinasabi nila halos na tapos pa na I invoke my rights. Ganun lahat sila sinasabi nila. Kasi nga, siguro pinagbigyan lang ito ng korte. Kasi nga, baka marami ng request na ginagawa na dumalo naman sa Senado sila Pastor Kibuloy. Kaya, kahit bagyo, pumunta pa rin sa Senado. salamat sa inyo. So, pwede ba tayong dumako ngayon sa mga government agencies natin? Nais ko lang linawin po ang layunin para sa aking... Ito naman si ano, ay ito naman si ano, ito naman si Tolentino. Kung hindi ka tinulungan ng KOGC pati ni Duterte administration, hindi ka mananalo. 'Di ba? Tawag sa iyo manggang hilaw eh. Yung maasim pa kasi masyado kang budol eh. Tapos mayroon pa yung nakakatawa pala. Tingnan yung mga ano, mga kababayan. Pinapunta nila si Kibuloy pati yung mga akusado. Mga witness, pati yung mga resource person. Walang kasamang ano, walang kasamang senador si ano, si Risa Ontiveros. Silang mag-isa. Ito si ano, si Tolentino, huli nang dumating. Ito, huli na siyang dumating. Kaya naging dalawa sila. Di ba? Nakakatuwa. Perspective as an officer of the court, as a lawyer, kung ano po ang layunin at kahalagahan ng pagdinig na ito. Ang Senado ay, unang-una, ang Senado ay hindi isang hukuman. Nakakatawa si ano. Nakakatawa si Tolentino, nagbigay na to ng litanya lang doon. Ito, ayun yan, yung makikita niyo siya. Wala na talagang sounds yan. Kasi nga yung si ano, tawag diyan, si Pastor Kibuloy. After ano nang yata, after Senate hearing na yata, kung titignan niyo diyan, walang sounds na yan. Kasi antayin na yun, parang nagpahinga na yung Senate ng suspension na yata. Pero nakatawa yan si Pastor Kibuloy kung titignan niyo. Di ba? Nakatawa pa si ano eh. Nakatawa pa si Kibuloy. Saya niya. Alam mo, ibubuto ko to eh. Kasi mayroong panindigan, lalong-lalo pa yun sa mga NPA. Nako, matapang to masyado. Kaya ibubuto ko to. Tingnan nyo, ang daming no? Ang daming nagpapapicture kay Pastor Kibuloy. Kung tingnan nyo, ang daming nagpipicture sa kanya. Kasi naniniwala sila na wala tatong kasalanan eh. Lahat naman kasi. Tingnan mo lahat, yung anggulo lahat si Pastor Kibuloy. Tikit yan kay Duterte. Di ba? Diba? So, tignan nyo, super picture yung sa yung sa Senado. Oh, ayun.
Kakataunin na yun. Kasi kapag manalo yan sa Senado si Pastor Kibuloy, mas maganda. Susugpoy niya siguro yun ng korupsyon. Wala nang talagang sounds yan yung video na yan kasi nga patapos na yung session dyan sa Senate ring. Kaya ang nakakatawa lang sa mukha, parang maliwas ang mukha ngayon ni Pastor Kibuloy, di ba? Aliwalas mo siya titignan. Masaya siya. Tignan mo. Tingin ko inis niya si Rizon Tiberos kasi wala siyang nakuhang sagot dyan. Tingnan niyo, may pa-selfie picture pa dyan. May pa-selfie pa dyan. Alam mo, inis niya siguro dyan si Rizon Tiberos. So naman, sagutin ko, halos matapos lang, sagutin ka, invoke my rights. Wala kang mapipiga. Sige lang, invoke my right. Anyway, mga kababayan, yan muna yung reaction video natin sa ngayon. Kasi nga, mainit-init pa yan sa mainit-init pa yan sa kape.